kabarkada, katropa. Welcome again to our blog. For today's video, I'm gonna show you my first flight using my DJI Mini 4 Pro. Medyo malamig sa labas ngayon, about 32 degrees Fahrenheit, and sa degrees Celsius, it's 0 degrees. But walang makakapigil sa atin to do our first flight kasi I'm also excited to show you guys kung gaano kaganda ang DJI Mini 4 Pro. Sabi nga sa nursing, let's gather our equipment and supplies. So now, we're gonna prepare all the things that we need before flying. So ito na yung mga kailangan natin bago tayo magpalipad. Una, labas na natin yung ating drone. Tapos, yung RC2, kailangan na rin natin ilabas. Ito yung bagong bili ko guys. Ito yung landing pad for drones. Importante din ito para pag bumaba siya or lumipad, hindi siya tatama sa lupa or sa anumang mga dahon na pwedeng makasira ng propeller. And syempre, para mahaba-haba ang ating pagpapalipad, we need at least 2 extra more batteries. So ngayon, buksan na natin ang ating drone at RC bago tayo lumabas kasi nga malamig. Okay? So gaya ng sinabi ko dati sa una kong video, kailangan nating tanggalin itong protector ng propeller. So paano siya tanggalin? Napakadali lang, unclip lang natin dito. And then, tanggal na. Ang sunod na kailangan nating tanggalin ay ang ating gimbal protector. So, yung gimbal protector, mayroon siyang clip dito sa area na to. I-unclip lang natin and then pull. Okay? Now, i-open na natin itong mga arms. So, sa pag-open ng arms, it doesn't matter kung alin ang mauna. Now, i-open na natin ito. Okay? Going up. Ganun din yung kabila. And then, ito yung pababa lang. Okay. And another one. Okay. Now, importante din na i-check natin bago tayo magpalipad is yung propellers. Kailangan nakakonekta siya ng maayos at hindi loose. Kasi, kapag nagpalipad na tayo at loose siya, may possibility na mag-crash siya or may possibility din naman na pagkuha ng inyong video ay hindi maganda or gumagalaw. The next thing after that, buksan na natin yung power button. 2 beses siyang pipindutin. So, 1, and then hold, and then release. 1, and then hold, and then release. Maririnig natin, may sound. Ibig sabihin nun, ready na siya. Okay? So, make sure din natin bago tayo magpalipad na ito ay 4 bars. Kasi, importante ito para at least naman ma-enjoy natin yung haba ng pagpapalipad natin, like about 35 to 40 minutes. Now, itong RC2, ang first thing na kailangan natin gawin is buksan natin yung antenna. Okay? And then sa likod nito, makikita natin yung piece na to para i-connect natin para sa ating joystick. Okay? Napaka-compact guys. Nakalagay na yan siya dyan. And then, specifically na yan. So, kahit magkabaliktad, right or left, okay lang. And then, i-on na natin. So, paano siya i-on? Same thing din, 2 pindot. Press, and then press and hold, then release. May marinig din tayong sound. Ibig sabihin, open na siya at mag-start na siyang mag-load. While waiting for that, kunin na natin yung ating helipad. Okay? Yung tinatawag nating landing pad for drones. Itong landing pad for drones na to ay napakaganda sapagkat para rubberize na siya. Okay, so i-open na lang natin ito later. Now, open na ang ating RC. So, tingnan natin. Dapat nakalagay dyan, take off permitted. Ang importante din na kailangan nating tingnan is yung sa may satellite na nandito. That's the satellite connectivity. Sinasabi dito na at least 20 daw para sure na hindi magkakaroon ng miscommunication between your RC and your drone. Okay? Importante din na tingnan natin itong battery. So, that will indicate kung full. Bawas na ng isa pero okay lang kasi hindi naman siya madaling malobat. Okay? So guys, dito na natin isi-set up yung ating landing pads for drone para ready na tayong magpalipad. Nakikita nyo, letter H, para siyang helipad talaga. Okay? So, set up natin ganyan, and then kunin na natin yung drone natin, and we're ready to go. So guys, ready na yung ating drone. So, ilalagay lang natin sa center of the helipad, and then we're ready to fly.
Ready to take off. We can start the recording here, the red button, or we can use also this button here for recording. So ngayon i-press ko na lang siya. Alright, so start recording na yan. And then paano tayo lilipad? So there are two things. Pwede natin i-press ito, or we can press the joystick going down. Pero ito yung gagamitin natin. Hold nyo lang yan, maglo-load dyan, and then once ready, take off. Yep, nag-take off na. Home point updated. And tataas yan siguro about 3 feet, 3 to 4 feet. And then use the left joystick to go up and down, and then turn to the right and turn to the left. Ito naman joystick na to is sa right side is move forward, move backward, and then left and right. Alright, so now let's go up. Ang requirement sa atin is up to 400 feet lang. So sa ibang videos na ipapakita ko how to set up. But now we're just it's already set up, so we're just gonna go higher. Okay? So let's go up. Yan, kita nyo naman sa video. Okay? And to determine kung nasa ilang feet na tayo, makikita nyo dito, yan, umaakyat yan. So 126, kapag i-press ko siya down, bababa yan siya. Pag iangat ko pa, ano naman siya, tataas. Okay? Now, itong another button, kung gusto kong i-rotate, so I can rotate like this. Okay? Or slowly. And the other side naman, pwede ko rin siyang i-rotate pabalik. Okay. Now, straight tayo. Angat pa tayo ng konti, guys. Alright, sa 200. Kasi 400 naman yung limit natin. Yan. Alright. Now, meron ako ditong button para pwede kong ibaba yung up and down, yung pinaka-gimbal niya. Alright. So, yan. Going down, going up. So, i-set up natin going down. Yan. And then, this is the move forward. Let's move forward. Okay. You can hold and move forward. Ang kagandahan dito, guys, meron tong cruise control na sinet up ko na din sa customized button niya. So, ipipress ko yung customized button. Kita ninyo, binitawan ko na pero tumatakbo pa rin. Nakalagay, aircraft in cruise control. So, parang sasakyan lang din yun, guys. Kapag gusto ko na siyang i-stop sa cruise control, okay, pwede kong i-X. X button. Okay? So, once in-X button ko na yan, cruise control disabled. Automatic stop na siya. Okay. So, let's drive again. Forward. Kung mag-rotate na tayo, again, this is the joystick na kailangan natin. Left joystick. So, rotate tayo dahan-dahan. Look at the view, guys. Napakaganda, 'di ba? Sobrang ganda ng ano niya, ng recording niya. And later on ipapakita ko sa inyo yung mada-download natin through the aircraft. Then i-move forward na natin. Okay? Or pwede naman tayong mag-move to the right. Mag-move siya ng to the right, or move to the left. Pwede rin tayong mag-move backward, guys. Oh, that's down button. Sorry. So, move backward tayo. Pasensya na, hindi pa tayo ganong gamay. No? Bago lang natin pinag-aralan yung mga ng joystick. Mga functionality ng joystick. So, ngayon, move forward. Ang kagandahan din dito, guys, since na-detect na ng sensor kung saan siya nag-start, pwede natin siyang i-return button. At pag-return, click natin yung return home button, babalik siya kung saan siya nag-start. So, kung saan siya nag-deploy, dun din siya babalik. Okay? So, let's try it. So, click natin ito. Return to home button. Pag click natin yung land, kung saan siya nakastop ngayon, dun siya maglaland. Which is, hindi natin gusto mangyari kasi mapupunta siya sa ibang property. So, ngayon, para mag-return to home lang siya, bumalik siya doon sa helipad natin, kung saan siya kanina nag-deploy, i-click lang natin yung return home button. Ngayon, i-hold lang natin, maglo-load yan, then bitawan natin. Makikita nyo yung yung green map niya, oh. Kita nyo yun?
So, sinesend siya na. So, tuloy-tuloy yan siya. Papunta na yan sa atin. Antayin lang natin. Kung titingnan nyo yan siya, hindi mo makikita yan sa taas kasi napakataas na niya. Imagine, nasa 205 feet na tayo. So, ngayon, pabalik na siya sa atin. So, there is a 500 or less than 500 feet na lang. Okay? Tumatakbo na siya ng 19 miles. So, bumabagal siya habang lumalapit sa atin. Okay? Alright. Nandyan na siya sa tapat natin. Automatic yung camera niya bababa. Okay. At makikita natin doon yung pinakamalit na yun, yung landing pad natin. Ayan tayo guys. Nakatayo. So, i-detect niya yan. Pwede natin yan i-cancel anytime. Pag alam natin na hindi siya tatama ng mabuti, so pwede ko siyang i-cancel. Pero nakikita nyo yung block na yan, so ibig sabihin nasa loob pa rin siya nung landing pad. Okay? And para makita nyo guys, yan ako lang. Ayan na siya. And guys, mapapansin ninyo exactly kung saan natin siya binaba, doon din siya nag-stop. Detected niya na through sensor kung saan take off, doon din siya mag-landing. So guys, tapos na tayong magpalipad. Masayang-masaya ako sapagkat napakaganda ng kuha at madali rin siyang i-maneuver. Hindi ko na-expect. I'm just a beginner, hindi ako professional. First time ko magkaroon ng drone at masasabi kong napakadali niyang i-maneuver. So, bago natin i-close ang arms, ang pinaka-importante, kailangan nating takloban na yung gimbal. Clip lang natin. Okay? So, yan. Pinaka-importante yan kasi kung masira yung lens, wala na. Kailangan na natin ng bago. Okay? Then, i-close na natin yung mga arms. Okay? And then, after that, kunin na natin itong ating propeller protector. Okay? And that's it. Maraming salamat guys for watching my first fly. To recap lang, sabi ko nga, hindi tayo professional, beginner lang tayo, pero napakadali niyang i-maneuver. Okay? At napakaganda din ng mga kuha. Maraming salamat again sa panonood. Sana ay inyong magustuhan, inyong i-like, i-subscribe, at kahit papano, i-share na din para naman mas marami pang mga beginners na tulad ko ang makanood at ma-inspire at soon din ay magkaroon ng sarili nilang drone at makatulong ito para mabigyan sila ng kahit papaanong basic na idea to fly their drone. Okay? Maraming salamat and have a great day.